sa ating series in the book of 1 Corinthians. And as we continue, ang atin po magiging sermon text will be coming from 1 Corinthians chapter 1, verses 4 hanggang verse 9. So again, it's 1 Corinthians chapter 1, verses 4 hanggang verse 9. And I will be reading from the Filipino Standard Version, but you can use any translation of your choice. Palagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa pakikiugnay ninyo sa Kanya, ay pinayaman kayo sa lahat ng paraan sa pananalita at bawat kaalaman, kung paanong pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang espiritual na kaloob habang inyong hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang walang anumang maiparatang sa inyo sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Mapagkakatiwala ng Diyos at sa pamamagitan niya ay tinawag kayo upang makiisa sa Kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. So ito pong salita ng ating Panginoong Diyos, nawa ang bawat isa po sa atin ay mapagpala ng mga talatang ito. So tayo muna po ay manalangin. Tayo hingi po sa banal na Espiritu ng Kanyang paggabay as we journey through the text. Let's pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, muli mo po kaming inaakay upang tingnan ang iyong mga buhay na salita. Nawa ito'y magsilbing kalusugan, kabusugan at kapahingahan ng aming kaluluwa. Hinihiling po namin na pagkalooban mo po kami ng kapasidad upang ito'y aming tama na tanggapin, tamang maunawaan, at amin din pong tamang maisabuhay. Kami po ay kumikilala na unless your spirit moves, ang mga salita pong ito ay magiging walang kabuluhan sa aming mga kaluluwa. So Lord, please let your spirit move upon us. Sana makinabang po ang bawat isa mong tupa. Ako po ay pag-ingatan mo na mahulog sa kahit anong klase ng pagkakamali upang tunay na masustansyang pagkain ng iyong salita, ang siyang makain, ang siyang tanggapin ng mga minamahal mong kawan. At ilayo mo po kami sa kahit anong kasalanan, tukso, at kahit anong pamanghadlang that will hinder us, Panginoon, from getting much or most out of the text that we have in front of us. At Panginoon, bagamat ako po ang mangangaral, paalala mo po sa akin na ako man ay nangangailangan pa rin ng aming mga bagay na mapupulot mula po sa aming talata ngayong umaga. Pagpalain po kami ng iyong salita, o aming Panginoong Diyos, at sana po ay ang bawat isa ay magkaroon ng bunga ng kagalakan at kapayapaan sa aming pagtingin sa mga talatang ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. And amen. So we are moving on sa ating serye, sa ating pagtingin sa liham po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. The second letter technically, but we have labeled as the first letter of Paul to the Corinthians. At noong mga nakaraan, tayo ay gumugol ng 2 linggo sa ating pagtingin sa panimulang bati ng ating apostol sa mga mananampalatayang ito sa Korinto. Tiningnan natin una sa lahat yung kinalaman ng pagiging malaya sa pagkakaloob ng biyaya ng ating Panginoong Diyos pagdating sa kahit anong katungkulan na mayroon ng isang mananampalataya sa iglesia, at katambal nito ay kung anuman ang katatayuan ng bawat miyembro ng iglesia sa harapan ng Diyos because of the same sovereign grace that the Lord our God has given. At ito ay strategic na pagbati, hindi lang ito basta pagsasambit ng pagbati sa mga taga-Korinto, bilang ito ay paghahanda rin sa pag-a-address ni Apostol Pablo sa mga kasalanan at kamalian na namamayagpag ng mga panahong iyon sa iglesia ng Korinto, at kasama na nga rito ay ang problema ng pagkakabaha-bahagi nila sa isa't isa. Noong nakaraan din namang linggo, tiningnan natin yung opisina ni Apostol Pablo, not so much to exalt the office of the Apostle Paul as an apostle, though that is important, ngunit upang bigyan ng magandang pagtingin o maayos na pagtingin ang opisina ng apostol upang tingnan natin ano ba ang layunin ng ating Panginoon kung bakit siya nagtaguyod ng opisina ng pagka-apostol.
at ating ngang pinagbulay-bulayan ng nakaraan at nagbigay paalala rin sa ating mga isipan na ang opisina ng apostol ay tinaguyod ng ating Panginoon upang silang magsilbing tagapaglantad ng kanyang salita, ng kanyang kalooban sa sanlibutan. Lalo tigit pa sa kanyang iglesia. And the Apostle Paul, when we have seen his greeting last week, nakita natin na yun talaga yung kanyang layunin. Ito yung ilantad ang salita ng Panginoon para sa mga nasa Korinto na mananampalataya. At bilang ang mga apostol ay ginamit ng ating Panginoon bilang tagapaglantad ng kanyang salita sa iglesia, ang iglesia naman bilang tumatanggap ng salitang ito na mula mismo sa ating Diyos through the apostles, ay mayroon lamang mandato o may mandato na ipatupad ang mga salitang ito na inilalantad sa kanila, na inilalantad sa atin, sa ating mga iglesia. At dahil nga riyan, by looking at the office of the Apostle Paul, we are actually exalting the basic principle of Christianity, which is sola scriptura. Kasi yun naman talaga ang tungkulin ng mga apostol, ang ilantad at ang manghimok na ipatupad sa iglesia ang salita na pinapadaloy sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ang nakaraang mensahe nga natin nung nakaraan ay ang opisin ng apostol ay kalooban ng Diyos upang ilantad sa kanyang iglesia ang kanyang salita. Now we are moving past doon sa greeting ng ating Apostol Pablo at tayo ay dumadako sa mga bahaging ito ng sulat niya sa mga taga-Korinto. At matapos ang kanyang pagbati, mapapansin natin yung tinatawag natin na kanyang commendation or commendation dito sa mga mananampalataya ng Korinto. And he expressed such commendation by giving thanks to them or giving thanks to God because of them sa pamamagitan ng kanyang pag-express ng palagian na kanyang pagpapasalamat sa Diyos doon sa kanyang mga kapatid na bahagi o miyembro ng lokal na iglesia sa Korinto. Actually, the Apostle Paul, before writing this letter, he had spent at least a year and a half ministering to the people there at Corinth. So simula nang magtanim sila ng iglesia sa Korinto, it took him 1.5 years of stay there. So kung titusin, hindi rin ganun kahaba. Pero ang kanyang pananatili doon nung siya ay naroroon ay isang malaman na pananatili at talagang ginamit siya ng ating Panginoon doon sa lugar ng Korinto upang maitanim ang iglesia na ito. At nung mga panahon na kung saan ay tinatawag pa lang sa noon ng Panginoon nating Diyos para mag-minister dito sa mga taga-Korinto, so ang Apostol Pablo, inamin din naman niya talaga dito sa sulat na ito na siya ay nanginginig ang tuhod nung siya ay naparito upang mag-minister for the first time dito sa mga tao sa Korinto. Kasi ito ay isang hintil na syudad na kung saan ay punong-puno rin ng mga kaguluhan doon. Kumbaga, pwede natin siyang sabihin, no offense sa mga tao sa Tondo. Kasi baka yung mga makapanood, sabihin inaano natin ng mga taga-Tondo. Pero yung picture ng Tondo sa mga pelikula, yun na lang. At saka yung kumbaga yung perception ng mga tao dati. So, isipin natin na parang ganoon ang syudad ng Korinto. Isang lugar na pwede nating sabihing maunlad, isang syudad na moderno noong panahon nila, ngunit merong hindi makadiyos na kultura at nakakatakot na aura para sa isang Kristiyano na bigla na lamang pumasok doon at mangaral ng Ebanghelyo. It was a challenge for the Apostle Paul, but sabi rin ng Panginoon as revealed to him by the Holy Spirit na si Pablo ay pumaroon sapagkat meron siyang mga hinirang doon. We can see that in the book of Acts. Isa yun sa mga naging pagpapalakas ng loob ng banal na Espiritu kay Apostol Pablo upang siya ay magpatuloy bagamat siya ay natatakot na magministeryo sa mga taga-Korinto. At marami nga ang naligtas doon. Isang lokal na iglesia ay naitatag doon nang dahil sa paglaganap ng salita ng Diyos at pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan nung panahon na iyon. But he had to go after 1.5 years to go to Ephesus, to minister there for the next 3 years. So nagparoon siya
sa Ephesus. Kaya nga, noong mga panahong isinusulat ni Pablo itong sulat na to, he was there at the church in Ephesus, ministering there. Habang siya'y naroon, siya'y nagpapadala ng sulat sa mga taga-Korinto. At syempre, nung umalis ang ating apostol doon sa lokal na iglesia ng Korinto, ay lumaganap itong mga bagay na eventually makikita natin as we journey through the book of 1 Corinthians. Yung mga kasalanan na umiral doon, yung mga kamalian na kinahulugan ng mga tao doon, yung mga kalituhan, lalo na pagdating sa usapin ng muling pagkabuhay which was addressed in 1 Corinthians 15, yung mga kaguluhan pagdating sa organisasyon, kung paano isinasagawa ang pagtitipon, ang banal na hapunan, yung mga kalituhan nila patungkol sa kalooban ng Diyos pagdating sa pag-aasawa o pagiging nag-iisa sa habang buhay, yung tinatawag nating kaloob ng singleness, at marami pang iba na kung saan ay kinahulugan na hindi maganda ng mga taga-Korinto. That's why, as we look into the text that we have this morning, nais kong sabihin na what we're looking at is both admirable and challenging. Bakit ganoon? It is an admirable thing para itong ating Apostol Pablo, sa kabila ng layunin niya. Ano nga ulit ang layunin niya kung ba't siya sumusulat? Meron siya mga may i-address na mga kasalanan, mga kamalian, mga kalituhan, mga katigasan ng puso at ulo ng mga mananampalataya ng Korinto. It is very admirable for him na after he greeted them, ang una niyang bukang bibig o sabihin nating panulat sa kanila ay palagi siyang nagpapasalamat sa Diyos tungkol sa kanila. Kaya ako sinabing it is both admirable and challenging. Kung isang tao o isang pangkat ng tao ay marahil nagdadala sa iyo ng sama ng loob o di kaya naman isakit ng ulo o mga kabigatan na dalahin, ito ay isang napakahirap na bagay na sincero at taus-pusong gawin. Lalo't higit pa, hindi lamang siya basta nagpapasalamat para sa kanila, ngunit siya ay nagpapasalamat sa Diyos tungkol sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Apostol Pablo sa mga panahong ito ay nagbubukang bibig lamang o nagpapanulat lamang, dahil espesipiko niyang sinasabi na ang kanyang pasasalamat ay ina-address niya sa Diyos. Sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, ay palagi niyang sinasambit ang kanyang pasasalamat sa mga mananampalataya ng Korinto sa kabila ng hamon sa ministeryo na dinadala nito, mga taong ito, kay Apostol Pablo. Sa kabila ng mga pagkakasala nila, mga pagkakamali nila, na mga pagkakabaha-bahagi nila. At ang dahilan kung bakit mayroong ganito pa rin kagalakan na may pagpasalamat sa Diyos ni Apostol Pablo ang mga taong ito, ang mga kapatid niyang ito, ay dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila. Tingnan niyo kung paano niya sinabi. Palagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo. At kaagad niyang sinabi ang dahilan. Dahil sa biyaya. Nino? Ng Diyos. Na ipinagkaloob sa inyo. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. That's very detailed. That's very detailed. Kaya nga, kung pabalikan natin yung ikatlong talata, which we have tackled for the last 2 Sundays, hindi tayo dapat sumang-ayon na ang interpretasyon nun ay unang beses pa lang silang tatanggap ng biyaya. Again, the context of that ay, nung sinabing sumainyo, ang biyaya at kapayapaan ay sumagana pa. Dahil dito, matapos yung paghiling na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan, ay sinabi niya na mayroon ng biyaya sa kanila. Ipinagkaloob na. At kung babalikan natin yung mga nakaraang talata, nakapaloob sa biyayang ipinagkaloob sa kanila, anumang katungkulan meron sila sa iglesia, anumang kaloob ang meron sila sa loob ng iglesia, at anumang katayuan nila sa harapan ng Diyos na sila ay parehas ginawa at tinawag na banal kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng malayang kalooban o malayang biyaya ng ating
Panginoong Diyos. At ito ay isang bagay na magandang tingnan natin, lalo tigit pa pagdating sa usapin on how to address division in the church, how to address sin in the church, how to address errors in the church when it occurs. Dahil bagamat dapat nating sikapin na panatilihin ang kaayusan, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang paglago ng bawat miyembro sa iglesia, ngunit ganoon din na kailangan nating asahan na ang iglesia sa panahon habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay parating haharap ng iba't ibang klase ng hamon. Mga hamon na maaaring manggaling sa labas ng iglesia at mga hamon na maaari ding magsimula sa loob mismo ng lokal na iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ngunit saan man siya magmula, saan man siya manggaling, itong mga bagay na makukuha natin sa mga paunang salita ni Apostol Pablo ay sana'y kunin din natin sapagkat ito ang susi kung paano nire-resolba ang mga kasalanan, ang mga kamalian, ang mga tukso at mga pagkakahulog sa pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. At yun ay sa pamamagitan ng kahit ano pa mang kalagayan ng iglesia na darating sa hinaharap o maaaring dinaranas ng isang lokal na iglesia sa kasulukuyan. Hindi dapat mawala sa ating isipan na tingnan ang bawat kapatid sa pananampalataya ayon sa biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga mula po sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ang ating pagtingin sa ating kapwa Kristiyano ay bilang taong may biyaya ng Panginoong Hesukristo. Nais kong ulitin, ang ating pagtingin sa ating kapwa Kristiyano ay bilang taong may biyaya ng Panginoong Hesukristo. We will always see immaturities, imperfection, not only in the local church, but in every individual that is part of God's local church. But it doesn't change the fact that they are still called what? Saints. Tama ba? Doon tayo nang galing. Dahil si Apostol Pablo, sa kabila ng immaturidad na kanyang i-address sa mga mananampalataya ng Korinto, never hesitated to still call them saints. Why? Because God Himself is the one who called them as saints. Ano nga ulit ang sabi ni Pablo? Sa iglesia na nasa Korinto, mga ginawang banal at tinawag na banal ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil roon, sa pagpapatuloy ng narration o narrative ni Apostol Pablo at ng kanyang pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng sulat, patuloy na tinitingnan ni Pablo ang mga kapatid niya sa pananampalataya ay ang kanyang kapwa Kristiyano sa gitna ng kanilang mga kasalanan at kamalian bilang mga taong may biyaya ng Panginoong Hesukristo. Tumanggap ng biyaya, pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. May nananahang biyaya sa kanila kahit sa kalagitnaan ng kanilang mga pagkakasala, ng mga kakulangan, ng kanilang mga imaturidad. Nandun ang pagkilala ni Pablo na sila ay kaugnay pa rin sa Panginoong Hesus. Na sila ay may kaloob pa din na galing sa Panginoong Hesus. They are still being gifted because of Christ. Sila ay pinayaman sa lahat ng paraan. Sa pananalita, makikita natin dito na sila ay binigyan ng kapasidad na magkaroon ng klaro at mahusay na pananalita. Bakit? Para sa Ebanghelyo. Para sa pagmiministro sa isa't isa at sa hindi mga mananampalataya. At pinagkalooban sila ng bawat kaalaman. Meron din silang tamang kaalaman, bagamat hindi perfect kasi alam natin may mga itutuwid pa na mga mali nila na mga pinangahawakang doktrina o mga kakulangan sa doktrina, i-address ni Paul, but they have the knowledge of the truth. Sila ay pinagtibay ang patotoo kay Kristo. Hindi sila nagkukulang ng anumang espiritual na kaloob.
All of them were given their own gifts. So therefore, they have roles to play in the church. And that is habang hinihintay nila. Yung hinihintay dito is yung word na eagerly awaits. Hindi lang basta naghihintay na nakatingala lang o nakaupo at naghihintay. Ngunit naghihintay ng produktibo. Naghihintay ng may pananabik at hindi naghihintay ng hindi kumikilos. It is eagerly awaiting. Diba minsan pagka tayo may hinihintay at espesyal ang ating hinihintay, we prepare as we wait. Naglilinis tayo ng lugar, bumibili tayo ng mga kailangan upang matanggap natin ang paparating nating inaantay ng may espesyal na paraan na pagtanggap. At ganoon yung konteksto dito ng paghihintay. They were given the grace of God para habang naghihintay sila sa angkop at tamang paraan sa Panginoong Hesus, ay magamit nila yung mga spiritual na kaloob. At the best way for the church to eagerly await for Jesus Christ, their Shepherd King, is to maintain its unity and to make sure that everyone is cooperating and involved in each other's lives in order to lead each other into becoming more and more like our Lord Jesus Christ. At yun ang tinitingnan ni Pablo sa kabila ng mga imaturidad na lumalaganap sa iglesia ng Corinto. Kaya nga para mas lalo pa natin itong makita at mas lalo pa ito harinawa sa biyaya ng Diyos, magbunga ng gusto sa ating buhay. Tingnan natin yung dalawang biblikal na katuruan mula sa ating teksto ngayon. Una, ang pagtingin sa kapatid ayon sa tinanggap na biyaya. Ang pagtingin sa kapatid ayon sa tinanggap na biyaya. At ang ikalawa, ang pagpapatingin sa kapatid sa nagpatanggap ng biyaya. Ang pagpapatingin sa kapatid sa nagpatanggap ng biyaya. Talakayin natin yung una. Ang pagtingin sa kapatid ayon sa tinanggap na biyaya. Palagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo. Dahil sa biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ito talaga lubusan magkakaroon ng tamang bigat sa atin kung hindi muna natin titingnan, background check natin muli yung kabuuan ng liham na ito ni Pablo sa mga taga-Corinto para makita natin kung gaano katindi, how admirable it is for him to say these words to our Lord Jesus Christ in thanksgiving to the people of Corinth. Pag tiningnan nyo yung ika-4 na kabanata nitong unang Corinto, it will start to make sense as to what kind of challenge the Apostle Paul is experiencing as he was addressing the sin that is roaming around the church in Corinth. Again, 1 Corinthians 4:1 pa lang ang pamanhik na agad ni Pablo doon ay ituring din silang lingkod ni Kristo Jesus. Because these people na ayaw masaway, ang ginagawa nila ay kanilang itinatanggi ang pagiging apostol at lingkod ni Pablo. And there are other things that they are judging the Apostle Paul with just because they do not want to hear what the Apostle Paul would have to say. Wala naman din talagang tao sa ating natural na pagkamakasalanan ang may hangad na makarinig ng mga bagay na kontra sa kanyang nais ipairal. Ganyan ang makasalanan. Ayaw natin na tayo sinasaway. Ayaw natin tayo pinapakailman. Lalo't higit pa kung kontra sa ibinubugso ng ating makasalanang damdamin at pag-iisip ang mga bagay na naririnig natin mula sa concern na nagsasaway sa atin. Eh, hindi pa nga kaagad yun na-resolve. Eventually, the Apostle Paul had to write a much more firm letter, a severe letter, and then eventually, isinulat din niya yung 2 Corinthians. Na mayroon din doon na mga
bahagi na kung saan ay may mga madiing pagtatama o pagtutuwid sa mga mananampalataya ng Korinto. Pero hindi siya agad guns blazing, kumbaga, sa figurative terms, nung kanyang kinumpronta sa pamamagitan ng liham ang mga nasa iglesia ng Korinto. Hindi siya basta agad guns blazing na, sige, gera na agad to. Sasawayin ko na agad kayo, bagamat kailangan silang masaway. Pero ang una niyang sinabi, alam niyo, sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng sumbong ng sambahayan ni Chloe ng isa dahil sa inyong pagkakabahabahagi, sa kabila ng umiiral na diskriminasyon sa pag-itan ng mga may kayang mananampalataya at hindi na nakakaapekto sa inyong maayos na pagpapatupad ng banal na hapunan, sa kabila ng inyong mga sexual na imoralidad, sa kabila ng hindi nyo pagtitiwalag ng nagkakasalang kapatid sa iglesia para siya'y disiplinahin, sa kabila ng inyong basta-basta lang paniniwalang walang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos sa inyo dahil alam kong may biyaya si Kristo sa inyo. Nasa inyo ang biyaya niya. Biyayang siya ang nagkaloob, kaya wala akong karapatan na hindi kilalanin. At dahil rito, bago ko kayo sawayin, nais kong sabihin na sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ako sa aking Diyos tungkol sa inyo. Sa madaling salita, sinasabi dito ni Pablo, kung kayo minahal ng mapagbiyaya ng Diyos, kahit umiiral ang kasalanan at paghihimagsik sa inyo, tapos niligtas pa rin kayo ng ating Panginoon, while you were still dead in trespasses, God, who is rich in mercy, made you alive in Christ, while we were still dead. Sinasabi ni Pablo na kayo ay dapat ko ring mahalin. Dahil hindi kayo pinagkaitan ng Diyos, sa halip pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan ng kanyang biyaya. Walang pumilit sa kanya, ito'y ayon sa kanyang malayang kalooban as we have seen in the first 3 verses of 1 Corinthians. So I look at you as the Lord looked or looks at you. Mamahalin ko din kayo, ika ni Pablo sa madaling salita, kung paanong mahal kayo ayon sa biyaya ng Diyos. At hindi ko itatangging meron pa rin kayong mga kaloob na ganito, na bagamat hindi nyo ginagamit ng maayos ang inyong espiritual na kaloob. That is why 1 Corinthians 11 to 14, actually 12 to 14 exists. Meron silang kaloob, mga gifts, meron silang mga katungkulan na galing sa banal na espiritu, but they're not using it well. Pero anong ginawa ni Pablo? Itinanggi ba niya ang espiritual na kaloob na ayon sa biyaya ng Diyos sa kanila? Hindi. Sabi nga niya, kayo'y pinayaman sa lahat ng paraan sa pananalita at bawat kaalaman. Hindi kayo nagkukulang sa anumang espiritual na kaloob. Habang inyong hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ating titingnan mabuti, ang kabuuan ng liham for us to see the sense of these 4 to 9 verses ng 1 Corinthians 1. Hayaan yung ipakita ko sa inyo at least some of the issues that are rampant in the Church of Corinth. 1 Corinthians 1 to 4, ang ilang mga Kristiyanong taga-Korinto ay nagbabahabahagi sa mga guro ng iglesia. Sabi nila, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, ako ay kay Cephas. Bakit? Kasi niyakap nila ang mga gawi ng kanilang lipunang Romano na nahahati-hati pagdating sa etnisidad. Sino ang Hudyo kumpara sa mga Hintil, at naghahati-hati base sa katayuan sa lipunan. Matalino laban sa mga mangmang, makapangyarihan kumpara sa mahina, marangal na pamilya kumpara sa mababa at hinahamak. They embrace that culture kahit hindi naman ganoon ang kultura
ng naaayon sa biyaya ng Diyos. Naghahati-hati sila dahil sa pagmamataasan, pagpapairan nila ng mga ranggo sa lipunan. In 1 Corinthians 5:1-13, ang mga Kristiyano doon ay hinahayaang may membro ng iglesia na gumagawa ng imoralidad ng pakikipagtalik sa sariling kadugo na ayaw nila na itiwalag. In 1 Corinthians 6:1-11, may mga Kristiyanong iniisahan ng kanilang kapwa Kristiyano at sila ay naghahablahan laban sa isa't isa. In 1 Corinthians 6:12-20, ang ilang Kristiyanong taga-Korinto ay nagpapahintulot sa sexual na imoralidad doon. In 1 Corinthians 7:1-40, ang ilang Kristiyanong taga-Korinto ay may malabong pananaw patungkol sa pag-aasawa at pag-iisa habang buhay. In 1 Corinthians 1 Corinthians 11 verse 1, may mga Kristiyano doon na padalos-dalos sa pagkain ng mga pagkain inialay sa Diyos-Diyosan na hindi iniisip kung ito ba ay makakasugat sa konsensya ng iba. In 1 Corinthians 11:17-34, ang ilang mas mayayamang Kristiyanong taga-Korinto ay inaabuso ang hapunan ng Panginoon sa pamamagitan ng diskriminasyon sa mahihirap na Kristiyano. In 1 Corinthians 12 hanggang chapter 14, ang ilang mga Kristiyanong taga-Korinto ay mas pinaprioridad ang hindi gaanong mahalagang espiritual na mga kaloob at hindi ginagamit ang kanilang mga kaloob upang patibayin ang katawan ni Kristo sa pag-ibig. Sila ay hindi biblikal na organisado sa kanilang mga pagtitipon. In 1 Corinthians 15, may mga Kristiyano sa Korinto na nagpatangay sa maling turo na hindi totoo ang muling pagkabuhay ni Kristo at ang magiging muling pagkabuhay ng mga mananampalataya pagdating ng paghuhusto. Pero anong unang salita ni Pablo? Salamat sa Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos sa inyo. Sa kabila ng mga umiiral na kasalanan at kalituhan sa iglesia ng Korinto, ang tiningnan ni Pablo ay ang biyaya sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Sa mga panahong ating nasasaksihan, ang kasalanan ng isang kapatid o mga kapatid, o di kaya naman ikamalian o kalituhan ng isang kapatid o mga kapatid sa ilang aspeto ng doktrina, ano nagiging saloobin natin tungo sa kanila? Are we still grateful to God for them? Itanong natin sa ating mga sariling bagay na yun. How do we respond to our brethren's sin and practical and doctrinal immaturity? Kung paano tayo tumugon sa kasalanan ng ating kapatid o mga doktrinal at practical na immaturidad na ating namamataan sa ating kapatid, ay naglalantad sa atin, nagsisiwalat sa atin, kung paano at kung ano ang tinitingnan natin sa kanila. Pag ang ating puso ay napupuspos sa mga panahong ganon, ng pagkainis, ng puot, bagamat mayroon tayong tinatawag na matuwid na puot, pero kung ang umiiral sa atin ay puot na lamang at wala tayo sa ating mga puso na paghahangad na sila ay wasto, hindi lang basta ma-restore, but wastong ma-restore. Pag sinabi natin wasto, ayon sa biblikal na kaparaanan, ayon sa biblikal na saloobin na inaasahan sa isang taong gagamitin ng Diyos para i-restore sila. Isinisiwalat ng ating mga saloobin sa ating kapatid, sa pagtingin sa kapatid na nagkakasala at nasa kamalian. Kung isinasaalang-alang ba natin pa rin ang biyaya ni Kristo na nasa kanila. Yun ay dapat nating pag-isipan ng mabuti. Sapagkat ang susi sa patuloy na pagkakaisa at paglago sa iglesia ay ang tingnan ng bawat isang miyembro bilang pinagkalooban ng biyaya ni Hesukristo. You want this church to remain, this local church to remain faithful,
Ayaw ba natin ng pagkakabaha-bahagi na hindi nararapat? Gusto ba natin ng kapayapaang umiiral at nagpapatuloy lumago dito sa iglesia? Gusto ba natin na patuloy ang bawat isa, hindi man tayo magkasabay-sabay, ngunit sama-samang lumalago sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesus? Maging realistic tayo sa pagtingin sa isa't isa. Bawat isang narito ay makasalanan, nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Therefore, tingnan natin ang bawat isa na may kaloob na biyaya ni Hesukristo. We cannot expect any perfection in the church, at least in the age today. It will soon occur in the consummation, but it is not realistic to think that it's going to occur today. But what will occur today is progress in holiness, progress in growth. Hindi natin ma-assure yung number, but progress in maturity, we can guarantee. Kasi pinangako yan ng ating Haring Pastol. At yan ay kanyang tutuparin at huhustuhin hanggang sa kanyang muling pagparito. Ngunit naroon pa rin ang katotohanan na ang isang lokal na iglesia ay maaaring maglaho. Hindi ibig sabihin na naglalaho o tumitigil ang kaligtasan. Pero ang isang lokal na iglesia, sabi nga ng ating confession of faith, ay maaaring eventually maging sinagoga ni Satanas. Pero ito ang susi, kaharap natin. Upang mapag-ingatan tayo sa nakakatakot na bagay na iyon. Huwag tayong mabulag ng mga pagkukulang ng iba na ating namamatahan. Sa biyayang sumasa kanila kay Kristo. Magpatuloy nating tingnan o pagpatuloy nating tingnan yon. Upang magkaroon din tayo ng tamang saloobin at tamang puso tungo sa kanila na maghuhulma ng ating tamang pagtatama at tamang pagtrato sa kanila. Para sa halip tayo na maubusan ng pasensya, which is one of the fruits of the Spirit, ay magkaroon tayo ng mas mahaba pang pasensya at pag-asa na kung sino man ang tunay na miyembro ng kawan ng Diyos na nasa lokal na iglesia ay pananatilihin niya at hindi niya hahayaang habang buhay nagtatampisaw sa kasalanan niya. The very first thing that the Apostle Paul will address after ng mga salitang ito ay division in the church. At ang kanyang apela sa kanila, alam niyo, nagkakabaha-bahagi kayo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos, hindi dahil nagkakabaha-bahagi kayo, kasi pare-parehas ang biyayang nasa inyo. Kumbaga, ito'y preparasyon na bago sila sawayin sa kanilang pagkakabaha-bahagi by reminding them they have the same grace. Because it came from the same source. And Paul is grateful because they have the same grace which came from the same source. And all the more that they should unite rather than divide. Because they have the same grace that came from the same source. Their giftedness came from the same Christ, which should be used for the edification of the Church of Christ. Nakatanggap sila ng mapagmahal na biyaya mula sa ating Haring Pastol. Kaya dapat din silang makatanggap ng pusong mapagbiyaya mula sa atin. Tayo man din itumanggap din lang ng parehas na biyaya, kaya wala tayong karapatan na magpahayag ng kahit anong klase ng pagmamalaki sa kahit sinong miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sila man ikaugnay din kay Kristo. Tingnan nyo, dahil sa pakikipag-ugnay o pakikiugnay ninyo sa Kanya, united in Christ. And it also addresses the problem of division. You are united in one Christ,
united in the same Christ, do not divide. Therefore, sila ay pinayaman sa lahat ng paraan sa pananalita at bawat kaalaman. By who? The same Christ. By what? The same grace. Kung paanong pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Hindi kayo nagkukulang ng anumang espiritual na kaloob habang inyong hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Jesucristo. By who? The same Christ. By what? By the same grace. At yung mga binabanggit ni Pablo dito ay yung mga kasalukuyang biyaya na meron sila kay Jesucristo. Biyaya ng pakikipag-ugnay kay Kristo, pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan kay Kristo, katungkulan at kaloob na galing kay Kristo, katotohanan at pananalita na galing kay Kristo. How often do you see the grace of Christ in everyone in the church? In every Christian na kung wala man sa loob ng lokal na iglesia, ay nakikita nyo. Maaring sila'y nasa ibang lokal na iglesia, maaring sila'y nagdudulot ng kaguluhan sa internet, pero nakikita nyo pa rin ba ang biyaya ng Diyos sa kanila? Sa mga parang tinatawag natin ng mga matitigas ang ulo sa iglesia, nakikita nyo pa rin ba ang biyaya ng Diyos sa kanila? Tinitingnan nyo pa rin ba ito? Tinitingnan pa rin ba natin ito? Kaya nga bilang hamon para sa atin, sa panahong ang ating kapatid ay nasa pagkakasala, tingnan pa din natin sa kanila ang biyaya na mas sagana. Ganoon naman talaga Tama ba? We have Romans 5:20 that came from the same Apostle Paul na sinasabi kung saan sagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. And this is not to be abused or to be used as a license to sin. Pero may katotohanan at aplikasyon na ating makukuha rito pagdating sa pagtingin natin sa mga nagkukulang at nagkakasala ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Na dahil kung saan sagana ang kasalanan, sabi ng Panginoon ay lalong sumasagana ang biyaya. Mas tingnan natin ang biyayang nasa kanila kaysa sa kasalanang kasalukuyan o maaaring umiral sa kanila. Upang sila'y masaway, maitama ng maayos. Upang tayo maging mapagbiyayang kamay ng Diyos para sila ay mapanatili at sila ay mahimok sa tunay na pagsisisi at magpatuloy tungo sa kalaguan kay Kristo. Kung saan sagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Tingnan natin yung ikalawa. Kung dapat nating tingnan ang bawat kapatid sa iglesia ayon sa biyayang tinanggap nila, ito naman yung ating responsibilidad sa isa't isa. Ang pagpapatingin sa kapatid sa nagpatanggap ng biyaya. We look at them. We look at each other based upon the grace of Christ that is in each and every one of us. Pero lalo na sa aspeto ng pagsasaway at pagtatama, pagresolba ng mga pagkakabahagi sa iglesia, o di kaya man may pagresolba o paghihimok sa isang kapatid na pagsisihin ng kanilang kasulukuyang kasalanan, it would always be best to point them back to who gave the grace in the first place. Kaya tingnan nyo ang ginawa ni Pablo. Matapos kilalanin ni Pablo ang biyayang sumasa kanyang mga kapatid at ipagpasalamat ang mga ito sa Diyos pa rin dahil sa biyayang sumasa kanila, ang sabi ni Pablo sa 8 talata, siya rin. Yung salitang siya, that is him pointing the believers in Corinth to Christ. Siya na nagbigay sa kanila ng biyaya. Anong sabi niya? Siya rin ang magpapatibay sa inyo. Ano ang kulang sa kanila? Dahil sa kanilang pagkakabahabahagi,
At risk ang ang kanilang tibay. Ang ilan sa kanila ay nadi-discourage ng manatili, hindi lamang sa iglesia, ngunit maging sa pananampalataya mismo. They are being discouraged. Pero nung sabi ni Pablo, siya. Pag sinabing siya, tumingin ka doon. Tingnan mo siya, kilalanin mo siya, o tanawin mo siyang muli, siya rin ang magpapatibay sa inyo, ang magpapanatili sa inyo, ang magpapanatili na may kalaguan sa inyo. I'm not adding to the words, I'm interpreting the text already. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan. Dahil hinihintay na nila si Kristo na darating kailan? Sa katapusan ng panahon. Sabi niya, magpapatibay sa inyo hanggang sa huli. Sa Kanya kayo tumingin. Kasi kung yung mga biyayang meron na kayo sa kasalukuyan na binanggit sa unang, from verses 4 to 7, kung yun ay tungkol sa present grace na meron sa kanila, this is about the coming grace that is to come. Kaya nga, kung titingnan natin yung tense, magpapatibay. Siya magpapatibay. That is to come. Siya rin ang magbibigay sa inyo ng tibay hanggang sa katapusan upang walang anumang maiparatang sa inyo. Ano to? Pagdating ng Judgment Day, pagdating ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin doon ng lubusan ng realidad ng ating pagpapawalang sala. Sapagkat walang anumang maipaparatang sa atin, we shall be presented blameless in front of our Shepherd King because of the righteousness of our Shepherd King that is in us. Pero yun ay malalantad ng may kahustuhan pagdating ng pagharap natin ng ating Haring Pastol. At yun ay bahagi pa rin ng biyaya na paparating ng may katiyakan. At ano pang sabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, di ba, tingnan nyo, ang nagkaloob sa inyo o nagpatanggap ng biyaya, mapagkakatiwalaan siya. Siya'y tapat. Verse 9, mapagkakatiwalaan ang Diyos. At sa pamamagitan niya ay paalala na naman. Alam niyo ba sa pamamagitan ng ating Diyos na tapat? Kasi noon pa lang ipinangako na niya ito. Lumang tipan pala. Sa pamamagitan niya, ni Kristo Jesus. Bilang katunayan ng mapagkakatiwalaang Diyos. Na ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan niya, itinawag kayo upang makiisa sa Kanyang anak. Ano to? Epektibong pagtawag. This is effectual calling. Kayo ay tinawag upang makiisa. Ano yung kasunod? Union with Christ. Upang makiisa sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Alam niyo, ang ganda ng ginagawa ni Pablo dito. Noon nga ito ay muli kong pinagninilay-nilayan itong mga nakaraang araw. Biglang pumitik na lang sa isip ko, ganito dapat mangyari ang pagtatama. And this is how counseling should take place. Kasi malimit sa atin, pagka tayo ay nagtatama, o kaya nagka-counseling dahil may kasalanang dapat itama sa ating kina-counsel, lagi tayong diretso agad sa pagsasaway. Tama ba? Hindi ko sinasabing mali ang magsaway, dapat yung gawin. Diba? Open rebuke is better than hidden love. Sabi ng kawikaan. We're not against correction. Pero ito tinuturo sa atin sa pamamagitan ng naging panulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ano muna yung dapat nating isaalang-alang bago natin gawin yung mismong saway. Kasi susi rin yun Lalo na kapag ang ating sasawayin ay hirap na hirap kumawala o hirap na hirap bitawan ng kanyang kasalanan. Ano yon? Ang ipaalala sa kapatid na ito, ang gawin, ang ating magagawa upang siya'y muling patingnin sa Diyos na nagkakaloob ng biyaya at ipaalala sa kapatid na ito, alam mo, ang Panginoon ang nagpapatibay sa iyo hanggang sa katapusan.
Siya magkakaloob ng biyaya upang mapakawalan mo yung kasalanang hinding-hindi mo mabitawan ngayon. Siya magpapanatili sa iyo hindi lang sa iglesia, kundi sa kanyang biyaya hanggang sa katapusan. Siya ang magsisiguro na siya na nag-umpisa ng mabuting gawain sa iyo ay tatapusin hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Upang pagdating ng kapatapusan ay lubos mong maranasan ang realidad ng iyong pagpapawalang sala. Na pagharap mo sa iyong haring pastol, walang kahit anumang may paparatang sa iyo dahil tinubos na itong lahat ni Hesukristo. At hindi mo kailangang pagdudahan ng mga bagay na ito dahil ang Diyos na nangako ng mga bagay na ito ay mapagkakatiwalaan. At sa pamamagitan niya ay tinawag ka rin upang makiisa sa kanyang anak. Kaisa ka na ni Kristo na ating Panginoon. Ang susi upang maitama ang anumang kasalanan at kalituhan sa kapwa mananampalataya ay ang akayin silang tingnan ang nagkaloob ng biyaya sa Kanya. Akayin silang tingnan ang tiyak na paparating pang biyaya na galing sa Diyos na puspos ng biyaya. Akayin silang alalahanin ng hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. Akayin silang tingnan kung kanino sila pinag-isa ng Diyos at kung paano pinag-isa ng Diyos ang isang mananampalataya kay Hesukristo. At ito'y sa pamamagitan na nagkatawang taong Hesukristo na nabuhay ng matuwid sa ilalim ng sarili niyang kautusan, nagpakababa, ipinako sa krus at nagdusa roon ng isang bayolenteng pagdurusa sapagkat sa Kanya ibinuhos ng Diyos Ama ang kabuuan ng hatol niya para sa kasalanan. Siya'y talagang nalagutan ng hininga, nakatikim ng pagkakalibing, ngunit matapos sa makaikatlong araw ay muling nabuhay, nagtagumpay. Hindi nilamon ng kasalanan at kamatayan, ngunit nagtagumpay rito. At ang kanyang tagumpay ay ang tagumpay din natin. At magiging tagumpay din ng sino man na sa kanilang kasalanan ay magsisisi at sasampalataya kay Hesukristo. Ito lamang ang nag-iisang paraan ng kaligtasan at ito rin ang nag-iisang paraan upang sa ating pagkakahulog sa isang kasalanang hindi natin mabitaw-bitawan, tayo ay magkaroon ng kalayaan bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. It is a great encouragement, lalo na sa isang itinatamang kapatid, na siya'y muling papatingin sa nagbigay sa kanya ng biyaya. Sa mga bagay na ito na nasa ating harapan, tapos saka natin simulan ang pagtatama sa kanila. After these sentences, ito nilagay na pala ni Den dito. Meron na palang verse 10 na God. May verse 10 na. O magagamit natin yan kahit alam natin nagkamali si Den, pero providence yan. At least we have a next view. Saka pa nag-umpisa yung pakikiusap niya. Yung sabi niya, saka pa nag-umpisa yung nakikiusap ako sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkasundo kayong lahat. Sa Kanya in-address yung sin. Huwag kayong magkaroon ng pagkakapikampihan, kundi kayo magbuklod sa isang pag-iisip at hangarin. Dahil nagsumbong ang sambahayan ni Chloe sa akin na mayroon daw pagtatalo-talo sa inyo. That's how counseling should occur in the church. Kaysa tayo agad guns blazing, naintindihan ko kasi usually yung bugso ng damdamin natin guns blazing. Nag-uugat na yung kasalanan, kailangan na nating sawayin, tama naman niya. Nandun na yung urgency. Ganun pa rin. But let's start with this. See the grace of God in them
para hindi tayo mahulog sa kahit anong pagmamalaki o panghahambalos ng kahit anong sasabihin natin sa kanila. At ma-encourage natin sila sa pamamagitan ng pagpapatingin sa kanila sa nagbigay sa kanila ng biyaya, sa atin ng biyaya. Na ang Diyos na itong nagbigay ng biyaya ay magpapatibay hanggang huli. Wala nang may paparatang sa atin dahil sa Kanya. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. At siya'y mapagkakatiwalaan dahil siya ang tumawag sa atin upang makaisa sa Kanyang anak. Kaya nga bilang hamon para sa atin, ay maging kamay tayo ng Diyos para sa isa't isa ng pag-akay patungo ng pagtingin sa Kanya. Tayo ay maging mga kamay, mga daliri ng Diyos to point everyone back to Him, especially in moments such as this. Wala pa mang nagaganap sa ating iglesia ng mga bagay na kagaya nito, pero magandang tayo handa na kaagad. Ganito natin tingnan. Ito ang susi sa patuloy na pagkakaisa at ang panlaban sa mga tukso ng pagkakasala sa iglesia at pagkakabahabahagi sa iglesia. Nawa ito ang ating mga bagay na isaalang-alang upang patuloy tayo at sama-samang lumago, maging matibay at nagkakaisa para sa kalwalatian ng Diyos. Mga bagay na ito ay nawa magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay mananalangin bago tayo umawit ng ating tugong awitin bilang pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming dakila at mabuting Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga nilalaman ng talatang ito na muli mong binuksan sa amin o aming Panginoon. Salamat po sa paalala na dapat namin tingnan ng isa't isa ayon sa biyaya na sumasa amin kay Kristo. At dapat namin, Panginoong, akay ng isa't isa upang tingnan namin paulit-ulit at patuloy kung sino ang nagbigay sa amin ng biyaya na ito. Lalo tigit pa sa pagresolba ng mga usapin ng pagkakabahagi, mga pagkakasala sa loob ng iglesia. At para maakay namin ang isa't isa at magamit kami bilang mga kamay mo, aming Panginoon, para po sa ikapagpapatuloy ng pagiging kawangis ni Kristo ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na ito nawa ang aming maging pagpapagal para sa isa't isa, to see each other based upon the grace of Christ in each other, and to point each other back to the one who gave us such grace. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga po talaga that in Christ's fullness, we all have received grace upon grace. Marami pong salamat. Ingatan mo po ang iglesyang ito at lahat po ng iglesia na iyong itinataguyod at tinutustusan sa bawat dako ng daigdig na ito. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen.